Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-261 na kabanata. Ang kamay na tulad ng patalim. Si Andy at Tim ay nagtago sa likod ni Rufus. Sila ay takot na takot, at pakiramdam nila sila ay naging swerte at buhay pa. Si Rufus ay hindi napansin na may bakal na wire ang nakatago sa loob ng tel ang bandana. Sa nakitang pagkatalo ni Andy at Tim, siya ay nabalisa. Bumaling ito kay Paul at sinabi, "Pakiusap, ikaw na ang umayos kay Mr. Marvel." Si Paul ay tumingin kay Charles at pagkatapos kay Alex. Alam niya na gusto talaga niyang makipaglaban. Ang pakikipaglaban kay Alex ay magpapatunay kung sino ang mas magaling na fighter. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. Si Paul ay iginagalang ang mga skilled martial arts, at ipinagmamalaki niya sa sarili, ang malaman kung sino ang dapat na makilala. Pero hindi niya nakikilala si Alex. "Ako si Alex," sagot nito na may matigas na tingin sa mukha ni Paul. Ang naiisip lang ni Alex ay kung paano nito sinira ang kanyang kasal, at ngayon ay gusto rin nitong habulin ang kanyang father-in-law. Si Paul ay nabigla. Ang lahat ng mga binatang fighter na kanyang naiisip na may tanyag na kakayahan, ay hindi niya naaalala ang pangalan Alex. Siya ay nag-training mabuti sa loob ng 12 taon. Wala siyang panahon upang kilalanin ang mga nasa sulok. "Rufus," sigaw ni Reginald Drake. Ang buong pangalan ng binata ay Alex Ambrose. Sa pagbibigay ng impluwensya sa Clifton, nalalaman ni Reginald na kilala ni Rufus ang tungkol sa pamilya Ambrose. Ang lahi ni Alex ay baka madiktahan si Rufus na umatras. Kung hindi, baka hindi lang si Charles ang kanyang mapatay, baka pati na rin siya. Isa pala siyang Ambrose sa isip ni Rufus at pinagmamasdan si Alex. Siguro nga, dala niya ang pagiging mayaman. Pero hindi ito mahalaga. Kahit sino pa siya, hindi niya ako mapipigilan sa pagpatay kay Charles. Ito ay personal na bagay, at ang pamilya Ambrose ay walang karapatan na makialam. "Hindi iyon ang pangalan ko," nabubulol na wika ni Alex. Itinakwil na siya ng kanyang pamilya, at gusto niyang walang maitulong ang mga ito sa kanya ngayon. Hindi alam ni Rufus kung ano ang pinagsasabi ni Alex. Pero masasabi nito sa pagtingin sa kanyang mukha, na nagsasabi ito ng totoo. Pero hindi na ito mahalaga. Kung si Alex ay totoong Ambrose o hindi, si Charles Marvel ay kailangan mamatay. "Mr. Novak, nakuha mo na ang utos," wika nito. Tumango ito bilang pagsang-ayon, at tumingin kay Alex na nakangiti. "Isang karangalan ang makilala ka. Pinalakas ko ang aking estilo sa loob ng ilang taong lumipas. Ito ay klase ng pinaghalo-halo kong natutuhan sa aking buhay. Naghihintay ako ng totoong makakalaban upang subukan ito." Sa unang 2 taon, ng 12 taon na pagtatrabaho para kay Joseph Clifton, naramdaman niya na pinigilan ang kanyang martial arts technique. Pinaghalo-halo niya ang mga ito hanggang sa nakabuo ng bagong estilo. Pero siya ay umubos ng ilang taon upang maperpekto ang kanyang nilikha. Siya ang unang pinili ng Clifton family pagdating sa karanasan. Ang kanyang teknik ay hindi pa nasusubukan sa isang karapat-dapat na kalaban. Si Alex ang unang magiging totoong kalaban, sa isip niya. Inalis ni Paul ang tingin kay Alex at bumaling kay Charles. Inunat nito ang kamay, at nagtungo palapit, at nagbago ito tulad ng hugis ng patalim. Nang sandali ring iyon, diretso itong tumayo at gumalaw upang atakehin si Charles sa ulo. Nag-react si Charles Lindsay at Debbie sa galaw nito. Pero nang bibigyan na ni Paul ng pamatay na atake si Charles sa ulo, may humawak sa kanyang pulso, at ang atake ay nabaling sa iba. Tumingin si Paul sa kanyang tabi at nakita si Alex na pinigilan siya. Tumitig ito sandali, at hindi makapaniwala, at pagkatapos ay pinaikot nito ang kanyang hawak. Ang isa niyang kamay ay sumuntok kay Alex na mabilis at may malakas na puwersa. Pero bago pa ito dumating sa target, si Alex ay umatras at naiwasan ang suntok. Siya ay namangha sa abilidad ni Paul. Sumagi sa isip niya, na isang pagkakamali lang ay mapupuruhan siya. Kailangan niyang mag-focus. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang kanyang internal force na dumadaloy sa kanyang mga kamay. At tumama sa gitnang katawan. Ang kanilang mga palad ay tumama sa isa't isa, na parang isang tipak na bato. At silang dalawa ay nabigla.
Hindi inaasahan ni Alex na ang depensa ni Paul ay malakas. Tumayo ito sa pagkabigla, at ang kanyang kamay ay nakadikit sa kanyang braso. Si Paul ay kapwa na surprise. Ang kanyang suntok ay isang teknik na pinerpekto niya ng ilang taong pagpapractice. Ito ay perpekto, kahit ano pang anggulo, lakas, bilis, galaw na kanyang gamitin. Imposible itong mapigilan, at si Alex ay nakaya ito. Pagkatapos ng pagkabigla, nagmadali si Alex patungo kay Paul. Sinuntok niya ito sa dibdib, at siniko sa ibaba ng lalamunan, at si Paul ay habol hininga, at halos masuka. Mukha siyang babagsak na. Pinili ni Alex na hindi sundan ang kanyang atake. Sa halip ito ay tumayo at tahimik na tumingin kay Paul. Si Paul ay itiningala ang kanyang ulo at inayos ang kanyang sarili. Siya ay galit na galit dahil nabigo. Pinag-aralan niya ng perpekto ang kanyang kakayahan ng ilang taon. Siniguro niya na ang kanyang teknik ay pangunahin sa mundo ng martial arts. Ito ay ang kanyang legasiya. Pero, binigo siya nito, sa unang subok na pagsusuri. Tumanggi siyang maniwala dito. Nang tumingin siya muli kay Alex. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng galit at malakas na pagkauhaw sa paghihiganti. Huminga ng malalim si Paul. Muli, pinatigas ang kanyang kamay na parang isang patalim, naghahanda sa pag-atake. Sa pagkakataon ngayon, siya ay lumundag ng mabilis papalapit kay Alex, na ang kamay ay parang isang blade. Si Alex ay tumindig at sinuri ang bagong kakayahan ni Paul. Para itong isang hangin na may lakas ng isang tornado. Ang mga braso nito ay parang isang blade na mabilis na umiikot na nagmukhang marami. Kung ang isang tira ay tatama, imposible nang mapigilan ang iba pa. Alam ni Alex na hindi siya pwedeng magkamali. Umatras pa ito ng ilang hakbang at nag-focus. Nang makita na niya ang kanyang pagkakataon, sinuntok niya si Paul sa pagitan ng umiikot na braso, at patatamaan ito sa mukha. Nang susuntukin na ni Alex, ang isang kamay ni Paul ay nahiwa ang kanyang tiyan. Napunit ang damit nito at nag-iwan ng mababaw na hiwa sa balat. Kung nagawa pa ni Paul na lumapit ng kaunti, malamang ay bumukas na ang tiyan ni Alex. Huminto si Paul sa kanyang pag-atake, at umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ngayon ay namumula at namamaga. Mukha siyang nasaktan ng malubha, pero wala siyang pakialam. Ito ay ang kanyang pride, ang matalo ng pinakamalakas. Biglang sumigaw si Paul, lumusob ito kay Alex na may 4 na bagong atake ng mabilis. Ang bawat isa ay kakaiba, pero madali lang itong naiwasan ni Alex. Ang palitan ng suntok ng ilang minuto sa hall, ay nagbunga ng mga basag na furniture. Sa wakas si Alex ay nagbigay ng huling tira. Si Paul ay tumilapon sa sahig, gumulong-gulong ilang metro mula kay Alex, na walang lakas. Ang lahat ay nabigla, lalo na si Rufus. Hindi niya inakala na matatalo si Paul. Marahan na tumatayo si Paul. Ang mukha nito ay puno ng dugo. Ang damit nito ay sira-sira. Gumalaw ito na parang babagsak ang mga parte ng katawan. Sa wakas nagawa nitong makatayo. Natalo ako, pag-amin niya. Wala akong laban sa iyo. Tumango ito ng kakaiba kay Alex, habang nagsasalita siya, ngayon lang niya nalaman kung gaano siya kayabang kanina. Hindi ito pinansin ni Alex, ang panalo o talo ay hindi importante sa kanya. Ang ipinag-aalala niya ay ang buhay nila Charles at Debbie. Mr. Clifton, pakiusap, isama muna palayo ang mga tao mo ngayon, wika niya habang nakatingin kay Rufus. Ang puso ni Rufus ay kumakabog. Natatakot siya kung ano ang kayang gawin ni Alex sa kanya. Pero hindi siya sumuko sa pagpatay kay Charles. Ang pagpatay kay Charles sa ngayon ay imposible, pero kailangan din niyang isama pabalik si Debbie. Hindi niya papayagan na ulitin ang pagkakamali ni Cynthia na kanyang kapatid. Debbie, sumama ka sa akin, wika nito. Ako ay inyong uncle. Nakatingin si Debbie ng may takot at pagkamuhi. Si David, Reginald at ang 4 na Mon girls ay nabigla sa narinig. Hindi, wika ni Charles at tumayo sa harapan ni Debbie. Iniisip niya na papatayin ito ng Clifton family kapag sumama ito. Pakiusap, patawarin niyo ang kanyang buhay. Ano ang pinagsasabi mo, wika ni Rufus. Si Debbie ay parte ng aming pamilya. Iniisip mo ba na sasaktan namin siya? Anong klaseng tanong iyan? Hindi naniniwala si Charles sa kung ano ang kanyang naririnig. Si Cynthia ay namatay dahil ang Clifton family ay gustong patayin si Debbie.
Kung mapupunta ito sa kanila, obvious na hindi ito makakaligtas. Umangil si Rufus. Kung wala lang si Alex, aatakehin niya si Charles nang walang pag-aalinlangan. Narinig mo ako. Tinatawag mo ba akong sinungaling? Ika-262 na kabanata. Ang kaina-hinalang pagtatapat. Si Charles at Debbie ay nagtinginan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagtitiwala kay Rufus. Debbie, sumama ka pabalik sa akin, ang iyong lolo ay namimiss ka na ng gusto. Lumapit si Rufus kay Debbie habang nagsasalita ito. Si Alex ay humarang kay Debbie. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng gawin ni Rufus. Si Rufus ay naasar pero sobrang natatakot kay Alex, at hindi siya nagreklamo. Balisa lang siyang nakatingin kay Debbie. Debbie, wika nito. Ayaw mo ba makita ang totoo mong tahanan? Kung saan nakatira ang iyong mama? Ang iyong lolo ay hindi ka pa nakikita sa loob ng 20 taon. Namimiss ka na niya. Kahapon ipinakita ko sa kanya ang iyong larawan. Hindi ko pa siya nakikitang umiyak ng ganoon. Sa pagbanggit nito sa kanyang mama, naalala niya ang sinabi ni Charles sa kanya, tungkol sa pagkamatay ng kanyang mama. Ang kanyang galit ay sumabog habang nakatingin kay Rufus. Pinatay niyo ang aking mama, ayaw ko sa inyo. Pagkatapos niya itong masabi, ang mata niya ay namula at naging matubig. Napayuko ito at nagsimulang umiyak. Anong klaseng tao kayo? Bulong niya habang umiiyak. Kayo ay pamilya niya. Bakit niyo siya pinatay? Sa isip ni Debbie, ang pagkamatay ng kanyang mama ay nauunawaan niya kung ibang tao ang responsable. Pero ang dahilan ay ang sarili nitong ama. Ang kanyang lolo. Ano ang dapat niyang gawin? Tanong sa sarili. Papatayin ang kanyang lolo, o ipaghihiganti ang kanyang mama? Debbie, may dahilan kung bakit nangyari iyon, sagot ni Rufus. Kagaya ng sinabi mo, kami ay pamilya niya. Hindi ka namin sasaktan, ang iyong mama ay kapatid ko, at mahal ko siya. Ano ang ibig niyang sabihin sa isip ni Debbie? Baka may sikreto na hindi sinasabi sa kanya. Sasama ka ba sa akin? Tanong muli ni Rufus, sa boses na talagang nag-aalala. Hindi ka namin nakita sa loob ng 20 taon. Kung sasama ka pabalik at makikita ang iyong lolo, magiging masaya siya. Sige, kalmadong sagot ni Debbie. Sasama ako sa iyo. Nakapag-isip na siya. Kailangan niyang makita si Jessup ng harapan, at tanungin kung ano ang lahat tungkol dito. Magaling masayang wika ni Rufus, babalik na tayo. Pero hindi na kayo magpapadala pa ng tao sa aking papa, pagpapatuloy ni Debbie. Kapag ginawa niyo ito, hindi ko kayo mapapatawad. Ipaghihiganti ko ang aking papa at aking mama. Hindi siya nagtitiwala kay Rufus. Kung sasama siya rito, baka magpadala muli ng papatay sa kanyang papa, para wala na siyang mapuntahan. Pangakong wika ni Rufus na nag-isip sandali. Ang dahilan kaya niya gustong patayin si Charles ay para mabilis niyang maisama si Debbie pabalik. Kung sasama ito ng kusa, wala nang dahilan upang habulin pa si Charles. Debbie, sasama ako sa iyo, wika ni Alex. Sumang-ayon din ang Moon Girls. Pupunta kami kung saan pupunta si Sir Alex, wika ni Celeste. Sa kabila ng kanyang takot kay Alex, si Rufus ay sobrang saya, dahil kasama si Alex. Pwede itong maging kapaki-pakinabang, kung magiging parte ito ng pamilya. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Debbie. Ang pag-aalala ni Rufus ay nagbalik. Alex, pasasalamatan kita kung bibigyan mo kami ng pagkakataon. Si Alex ay napaisip. Pagkatapos ay naintindihan niya rin. Si Rufus ay nakakaramdam ng banta sa pagiging malapit niya kay Debbie. Binitawan niya ang kamay. Mr. Clifton, pakiusap, sana ay maintindihan niyo. Ngayon ay ang araw ng aming kasal. At ikaw ay parte ng pamilya ni Debbie. Ikinararangal ko na maging saksi ka sa aming kasal. Tama, wika ni Reginald, na nakita ang pagkakataon, na tumitila na ang tensyon. Alex, kailangan nyo nang magpalitan ng singsing at halik muli, at pagkatapos kayo ay opisyal na mag-asawa na. Hindi, pagtutol ni Rufus. Ang Clifton family ay iginagalang na pamilya. At ginagawa namin ang mga bagay sa sarili naming paraan. Walang pwedeng magpakasal sa amin, nang walang pahintulot ng pamilya. Sa ngayon ay imposible ito, para sa iyo. Sana ay maintindihan mo. Tumingin ito kay Debbie. Debbie, hindi mo siya pwedeng pakasalan ngayong araw. Kapag nakabalik na tayo sa Baltimore,
Isasama kita para makita ang iyong lolo, at hintayin natin kung ano ang kanyang sasabihin. Kung ganon, pumunta tayo sa Baltimore, wika ni Alex, at kakausapin ko ang iyong lolo. Si Debbie ay nadala sa argumento ni Rufus, kaya walang dapat pagtalunan. Tumango ito sa kasunduan. Nakahinga si Rufus ng maluwang, at pagkatapos ay tumingin sa lahat ng bisita sa kasal. Natatandaan ko ang lahat ng narito ngayong gabi. Kung may maririnig akong pagkakalat tungkol sa nangyari ngayong gabi, magiging masama ito para sa inyong lahat. Naiintindihan nyo? Oo, sagot ni Reginald. Ang lahat ay tumango sa kasunduan. Si Rufus ay tumingin muli kay Debbie. Debbie, magpahinga ka na, at hihintayin kita dito bukas ng umaga. At babalik tayo sa Baltimore ng magkasama. Pagkatapos ay zumenios siya sa kanyang mga kasama. Nang mawala na si Rufus, si Reginald, David, Charles at Lindsay ay naglakad patungo kay Alex at nagpasalamat. Si David ay nagpapasalamat ng gusto sa pagligtas sa kanyang buhay. Maraming salamat, wika nito. Kung wala ka dito, malamang na ang papa ko at ako ay patay na. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Huwag mo nang banggitin, nakangiting wika ni Alex. Si Reginald ay nagsimulang maramdaman na ang presensya ay hindi kaibig-ibig, at ang pamilya Marvel ay maraming dapat pag-usapan. Nagpaalam siya sa mga ito at umalis kasama si David. Debbie, gusto mo ba talagang bumalik sa mga Clifton? Tanong ni Charles nang sila na lang. May kalungkutan sa mata ni Charles. Siguro ay mas dapat ka nang lumayo simula ngayon. Umiling si Debbie at marahan ng ngumiti. Papa, natagpuan nila ako dito. Kung susubukan kong lumayo, saan ako pupunta? Gusto kong pumunta sa lugar kung saan nakatira ang aking mama. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako naniniwala na sasaktan ni Jessup ang kanyang sariling apo. Tahimik na tumango si Charles. Pero iniisip nila ni Lindsay na ang gagawin nila ni Alex ay mapanganib. Gayunpaman napagtanto niya na ito ay kanyang desisyon. Iminungkahi niya na ang dalawang anak ay kailangan ng bumalik sa kanilang mga kwarto. Ang lahat ay nagpunta sa kanilang mga kwarto upang magpahinga. Ang mga kwarto sa bahay ay inayos para sa mga bisita. Si Alex na lang at Debbie ang naiwan. So pupunta pala tayo sa iyong lolo bukas, wika ni Alex habang hinawakan ang kamay ni Debbie. Kinakabahan ka ba? Nakita niya na ito ay malungkot at nag-aalala siya para dito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya, sagot ni Debbie. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ang mama ko ay namatay dahil sa kanya, kinamumuhian ko siya ng lubos. Okay, susuportahan kita kung ano man ang gusto mong gawin. Marahan na hinila ni Alex ang kamay ni Debbie palapit sa kanya, at nagpahinga ito sa kanyang dibdib. Ang hikaw nito ay na-scratch ang dibdib ni Alex, at napangiwi si Alex ng bahagya. Okay ka lang, tanong ni Debbie. Oo, sagot ni Alex. Tumingin ito sa kanyang damit at ngumiti. Mayroon na tayong kalahating kasal. Uumpisahan ko na hindi ito nangyari. Tayo ba ang pinakamalas na magkapareha sa mundo? Namula si Debbie. Wala nang makakapigil sa inyo ngayon. Pwede na natin gawin ang kahit ano na gusto natin. Si Alex ay ngumiti at inilabas ang kanyang sing-sing. Si Debbie ay ganoon din, at inilagay ito sa kanilang mga daliri. Tumingin siya sa mata ni Debbie, kumikinang ito katulad ng bituin. Dahan-dahan na inilapit nito ang mukha at marahan na hinalikan ang labi ni Debbie. Ito ang pinakamatamis na halik nilang dalawa. At pakiramdam ni Alex ay sumalinyog sa ulap. Marahan niya itong binitawan at tumingin sa mukha. Namula ang buong mukha nito. Sa mata ni Debbie nakita niya ang posibilidad ng walang katapusan na ligaya at kasiyahan sa buhay. Debbie, ikaw ay asawa ko na, nabubulol na wika niya. Oo, bulong nito at yumuko ng bahagya. Ang buong idea ay nagawa siyang mahiyain. At sino ako, tanong ni Alex. Gustong tawagin ni Debbie ito na asawa pero nag-alangan siya. Hindi pa sila ganap na kasal, at kailangan pang makausap ang kanyang pamilya. Ikaw ay si Alex, sagot nito. Hindi, wika ni Alex na nakangiti. Kapag tinawag kita na asawa, hindi mo ako pwedeng tawagin sa aking pangalan. Alam ni Alex kung bakit ito nag-aalangan pero naramdaman niya na kailangan itong palakasin ang loob niya. Sa isip ni Alex sila ay mag-asawa na. Ang kanyang pag-udyok ay gumana. Ikaw ay aking asawa, bulong ni Debbie.
Masayang sumang-ayon si Alex. Hinawakan niya si Debbie at binuhat. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Debbie, ibaba mo ako. Ito ang ginagawa ng mag-asawa. Si Debbie ay tumawa at sinabi na ibaba siya. Tingnan mo ang sarili mo, takot na takot ka, wika ni Alex at ibinaba ito. At maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Gumagabi na. Sasamahan na kita sa iyong magiging kwarto. At pagkatapos ay pupunta na ako sa guest room. Nahiga si Debbie sa kanyang kama, at inisip kung gaano siya kasaya. Wala siyang nagawa kundi ngumiti. Nang tumingin siya sa kabilang gilid, inisip niya na si Alex ay nakahiga roon. Oo, mag-asawa na tayo, bulong niya, ngumiti siya at ini-imagine na kinakausap niya si Alex. Nang sumunod na araw sinundo sila ni Rufus ng alas 9 ng umaga. Nakita ni Charles at Lindsay na lumabas na sa main gate. Pagkatapos magpaalam, si Alex at Debbie ay sumakay sa likuran ng sasakyan ni Rufus, habang ang Bond girls ay nasa ibang sasakyan. Nagtungo sila sa airport. Inayos na lahat ni Rufus. Ang paglipad ng eroplano ay bandang tanghali at dumating sa Baltimore ng alas 2 ng hapon. Nang makabalik sila sa airport, may mga sasakyan na naghihintay sa kanila. Lahat ay nakaayos patungo sa mansion ng Clifton. Habang si Paul ay ipinadala kung saan. Si Paul ay hindi nakatulog sa buong magdamag. Hindi niya mapigilan ang mag-isip. Siya ay natalo kay Alex, at isang magandang suntok sa kanya. Bumiyahe sila ng matagal dahil sa traffic, bago nakalagpas sa tahimik na pamilyar na kalsada na may puno sa magkabilang gilid. Ang mga bahay ay mukhang ilang daang taon na ang tanda. Ang sasakyan ay huminto sa isang mataas na pintuan. May nakalagay na karatula, Clifton Manor. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.